Hello. Alam mo na, naawa talaga ako kay Duterte kasi ang dami niyang ginawa para sa bayan. Alam mo, lumaki ako na maraming mga kabataan na drug addict, drug pusher. Ang bahay namin dun sa area G, dikit-dikit. Tapos, 8 years old pa lang ako, yung lola ko, inaano kami, yung nilalak kami dun sa bahay para daw huwag kami ma-mix sa ibang kabataan. Dahil maraming mga drug addict. Actually, yung isa kong pinsan na sira yung ulo sa drugs. Hindi na siya makausap. Alam mo yung mga ginagawa ni Duterte, napakaganda ng mga ginagawa niya. Yun naman yung nasa batas na hanapin mo kung sino yung mga may hawak ng illegal drugs, gumagamit ng illegal drugs, nagbebenta ng illegal drugs at ikulong. Nasa batas naman yun kahit i-google nyo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit baliktad yung mundo. Bakit baliktad? Bakit baliktad yung mundo? Bakit yung mga gumagawa ng mabuti at lumalaban sa masama sila yung nape-persecute? Hindi naman dapat. Tama lang naman yung ginawa ni Duterte. Kahit i-google nyo pa yung mga batas dito sa Australia, hindi na yan Pilipinas na in possession ka lang ng illegal drugs, pwede ka na makulong. What more kung gumagamit ka, nagbibenta ka ng illegal drugs? Bakit si Duterte pa makukulong? Bakit siya pa yung kakasuhan? Ginagawa niya lang naman yung trabaho niya, yung dapat. Kasi nga milyon-milyon na yung mga tao sa Pilipinas na gumagamit ng illegal drugs. Mostly kabataan pa. Nasisira yung mga buhay nila dyan sa illegal drugs na yan. Na instead na tingnan mo yung mga dating kabataan ngayon mga ano na sila, mga businessman. Makikita mo sa Facebook may mga nagbebenta ng mga bigasan, may mga shops na sila, nag-earn sila ng mga millions. Mga kabataan lang, mga in 20s na nung panahon ni Duterte, mga teenagers sila yung prone na masira yung buhay sa illegal drugs. Pero ngayon, sila na yung mga hinahanap ng iba't ibang bansa para magtrabaho sa kanila dahil maayos yung buhay ng mga dating kabataan na pinotektahan ni Duterte. Sana yung ICC makita yun na walang kasalanan si Duterte, na ginagawa niya lang yung trabaho niya, na kung meron mang mga naapektuhan, sige, okay lang naman na sa amin na imbestigahan niyo si Duterte, pero sana maisip niyo rin na ginagawa niya lang yung nasa batas. Tanggalin niyo na lang yung batas na wag na hulihin niyo kung gusto niyo.
Pero nung 2000 na nakaupo siya, 2016 na nakaupo siya, nasa batas yun na bawal in possession ka ng illegal drugs. Bawal na gumagamit ka ng illegal drugs. Bawal na nagbebenta ka ng illegal drugs. Sana makita yun ng ICC. Sana ipawalang sala si Duterte ng ICC. Wala naman siyang kasalanan eh. Wala siyang kasalanan dun sa mga pinaparating sa kanya. Again, ginagawa niya lang yung trabaho niya as a president na ipatupad yung batas. Ngayon, maganda na yung buhay ng mga kabataan na dating prinotektahan niya. Mga businessman, mga may-ari ng restaurant na sila, may-ari ng mga bigasan, mga groceries, mga vloggers. Maayos na yung buhay ng mga kabataan na dating prinotektahan niya. Sana makita yun ng ICC na meron mang below 50 na naging biktima ng ginawa niya. Milyon naman yung mga tao, especially yung mga kabataan. Kasi yung mga kabataan talaga yung affected. Maaring 20% ng kabataan ang affected ng illegal drugs nung panahon niya. Hindi naman yung mga taong mga lolo, hindi naman yung mga lola, mga nag-drugs eh. Hindi naman yung mga may pamilya. Mostly, mga kabataan na wala pa nga, nag-umpisa pa lang sila sa buhay, sira na yung buhay nila. Sila lang naman yung pinoprotect ni Duterte na huwag masira yung buhay nila, na may buhay pa sila na future. Hindi naman yung mga grandparents yung mga naggagamit ng illegal drugs. Mga kabataan na nag-umpisa pa lang yung buhay, sila yung mostly na nasisira ng illegal drugs. Sana yung ICC maintindihan nila yun, na ginawa lang ni Duterte yun para protektahan niya yung protektahan niya yung mga kabataan Pilipino. Ngayon, mga kabataan ngayon, malaya silang nakapaglaro sa kalsada. Ngayon, inumpisa na naman yung mga illegal drugs. Bumabalik na naman. Pero, hindi pa kasing lala noong dati. Bumabalik na naman sila. Sana maintindihan nyo ng ICC. Sana ipawalang sala siya. Sana pagdasal tayo lahat na sana kay God na i-spare ni God yung buhay ni Duterte, na huwag siyang makulong kasi napakabuti niyang tao. Hindi lang yung pagdating sa illegal drugs yung inayos niya sa Pilipinas, pati yung magpalgawa siya ng mga kalsada, mga tulay, trains. Ang dami yung mga pinalinis niya pa, yung Boracay, pati yung Manila Bay, yung dati ang dumi-dumi nun, ang daming basura, ngayon ang linis na. Sana makita yun ng ICC na mali yung taong pinipersecute nila, na isang taong napakabuti ng taong. Sana tulungan ng mga ICC na ipawalang sala siya. Sana
Sana Lord, tulungan niyo si Duterte. Kasi napakabuti niyang tao. Naawa ko kay Duterte. Lahat na lang ng hinalay niya yung sarili niya na siya na lang daw 80 years old na siya. Ang tanda na siya. Para makulong pa. Sana mapawalang sala siya. At kung may mga may kasalanan man, kayo na bahala, Lord. Tulungan niyo si Duterte. Sana tulungan niyo si Duterte kasi napakabuting tao ng tao. Siya ang nag-angat sa Pilipinas mula sa putik. Tinulungan. Ngayon napakaganda na ng Pilipinas. Ngayon inire-reset na naman nila. Nabalik yung mga illegal drugs, kidnappings. Madami na naman yung mga kasamaan. Sana matulungan si Duterte. Sana mapawalang sala siya. Wala siyang kasalanan. Ginawa niya lang yung tama. Yun yung nasa batas. Nahanapin yung mga taong in possession of illegal drugs. Ang gumagamit ng illegal drugs. Pati yung mga nagbibenta ng illegal drugs. Nasa batas yun na sabi na dapat makulong yung mga taong in possession of illegal drugs. Ginawa niya lang yung trabaho niya. Inutos niya lang sa mga pulis na gawin nila yung trabaho nila. Wala namang masama dun. Kahit hanapin nyo pa dito sa batas sa Australia, ganun din yung batas dito sa Australia, na kapag mahulihan ka in possession ka ng illegal drugs, pwede ka makulong. Lalo na kung nagbibenta ka o gumagamit ka. Ginawa niya lang yung trabaho niya. Tulungan natin siya. Sana makita yun ng ICC. Alam mo, mas madaming tao na worth it na paimbestigan dyan sa ICC. Hindi si Duterte. Hindi siya. Dami siyang milyon-milyon tao na tulungan. 100 million ng tao sa Pilipinas. 100 million na natulungan niya lahat. 100% ng tao sa Pilipinas natulungan niya in a way. Dating sa kalsada, sa safety.
Yung iba, itong Australia, ilan lang million, 25, 30 million lang ang populasyon namin dito. Pero sa Pilipinas, 3 ulit ng populasyon ng Australia. Sana, sana makita nila yun na milyon-milyon yung natulungan ni Duterte. Hindi biro maghawak ng bansa na may 100 million population. Buong populasyon ng Australia. Kasing dami lang ng populasyon ng Manila alone. We are 25 million sa Manila. Sana makita yun ng ICC na huwag niya isipin yung dami nang naapektuhan, pero in percentage ang daming populasyon sa Pilipinas. Pero kung ano man yung maging ng ICC, sa makita nila yun na gusto ko rin naman magkaroon ng hustisya yung mga naging biktima ng illegal drugs, pero hindi para ikulong si Duterte. Ginagawa niya lang naman yung trabaho niya, and sa mga war talaga minsan, I'm sorry to say this, na minsan talaga may mga biktima ng war. Hindi yun maiwasan, pero gusto ko rin sana na kung ano man yung maging hatol nung ICC, na maging fair din para dun sa mga, kung meron mang mga nabiktima nung nangyari, maging fair din sa kanila, tapos maging fair din sana kay Duterte, na hindi sana, huwag sana siya makulong. Kasi para sa akin yun yung fair dun, na huwag mapawalang sala siya. Pawalang sala siya dun sa ginawa niya, na pag-utos na hanapin, ikulong yung mga kung may possession, magamit, bibenta ng illegal drugs. Kasi trabaho naman niya yung nasa president, na ipatupad yung batas, na iutos sa mga pulis na ganito gawin, ganyan. Pero at the same time, hindi ko naman inaano na merong mga biktima na sana makuha din nila yung justisya nila, pero hindi in a way na makulong tong napakabuting tao na to, si Duterte. Wala naman siya kasalanan. Wala siyang kasalanan sa mga nangyari. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung ikukulong ninyo si Duterte. Malaman namin si Duterte. Sana tulungan natin si Duterte. Magdasal tayo, kasi sigad lang talaga yung makakatulong sa atin sa panahon ngayon, kasi hindi naman tayo makakapunta dun sa Netherlands. Hindi naman tayo kapamilya niya para pumunta dun, makalapit sa kanya. Ang gagawa lang natin ngayon, magdasal. Pagdasal natin na maging okay, yung maging fair, maging okay, at huwag makulong si Duterte. I'm sorry to say this,
Pero wala talaga siyang kasalanan. Hindi niya kasalanan yun. Pinapatupad niya lang yung batas. Yun lang. Sabi ko, sana tulungan natin si Duterte. Naawa ko talaga sa kanya kasi hindi niya nga kasi talaga kasalanan yun. Ang tunay namang may kasalanan, mga walang ginagawa. Walang ginagawa para sa kabataan. Para protektahan yung mga kabataan dito sa mga illegal drugs na to. Sila yung dapat na ipa-ICC, dalhin sa ICC. Dahil wala nga silang ginagawa. Nagtatakpan lang nila yung mga masasama. Sila yung dapat makulong dyan sa ICC. Wala silang iniutos para maprotektahan yung mga kabataan. Yung mga kabataan, nasisira yung buhay, lumalaki na pabigat sa bayan, na walang direksyon yung buhay. Ganun yung nagagawa ng illegal drugs. Sisirain niya yung utak ng tao. Sisirain niya yung buhay ng tao. Hanggang sa magiging pabigat na siya sa bayan. Hindi siya makapagtrabaho dahil sira na nga yung utak niya. Sana makita kasi sila yung mga walang ginagawa. Mga presidente na walang ginagawa para sa pagprotekta sa mga kabataan. Sila yung dapat na dalhin dyan sa ICC. Bakit hindi nila pinapatupad yung batas? So yun lang po, na sana makita ng ICC yun. Sana makita nyo yung ICC, please. Pag walang sala nila si Duterte, wala siyang kasalanan.